Kaya nga sinasabi ko, yung mga nagsasabi, DDS ang may kasalanan niya, BDDS may kasalanan niyan. Hello? Si Mima at yung ex niya may issue ng bugbugan. Si Alicia, kinasuhan niya yung ex niya ng vowsy. Pagkatapos, na-dismiss yung una. Pagkatapos, pinopost ngayon ito, day before tambangan itong si Alicia, pinost niya yung ex niya. Ang hirap kasing paliwanagan ng mga ano, no? Yung parang, ano ba yung gusto niyong mangyari sa bansa? Bakit ang hirap-hirap niyong papaliwanagan? Na mas importante ang maayos na bansa kaysa dun sa politika ninyo. 'Di ba? Bakit ang hirap paliwanagan dito sa mga tao na to na while we cannot see each other eye to eye sa politics, hindi ma-justify nung disagreement natin sa politics yung pagsira nyo sa buhay ng ibang tao. Miss Joey, ano po masasabi nyo sa issue ni Ivana Alawi ngayon na pamimigay ng libreng phone kapalit ng pag-promote sa sugal? That's too much, Ivana. I mean, parang, tangina, yung ginagamit nyo na nga yung platform nyo para mag-promote ng sugal, pagkatapos magpo-promote ka pa na mag-promote yung mga bibigyan mo ng cellphone. That's just too much. I think Ivana Alawi should be, please do not support this kind of content creator. Huwag natin supportahan. Use your power. Tayo naman na tayo naman na consumer ng information. The power is with us. Let us reward content creators na talagang merong ambag sa bayan, na merong silbi. 'Di ba? Yung merong sinishare na values na maayos sa sambayan ng Pilipino. Let us not support content creator like that. I mean, sa akin naman, no, parang kahit gaano pa kaganda yung dede mo or yung bewang mo, kahit gaano ka pa ka-sexy or gaano ka angelic ang mukha mo, if you're going to do something like this, come on. Sa matinding pagpatay, dalawa lang yan, pera o relasyon. So yun. Pero kasi, if we're going to look at her life, ang pinaka-reasonable kasi, sino ang may motibo, 'di ba? Kaya nga dapat tingnan natin yung yung personal circumstances ni Alicia. Ayun. Meron pang isang issue dito kay Mima, kay Alicia. Meron pang issue yan. Kasi parang sumasawsaw rin yan sa local politics eh. Tapos marami rin yung kaaway doon sa Samar. Marami rin siyang kaaway sa Samar. Grabe, kahit sa post ng mga BBM vloggers, puro laughing reaction. Doon mo talaga makikita kung anong klaseng tao to si Alicia. May issue sa pera sa ex pa. Sabi ni Rudy, everyone in the Philippines, crimes doesn't discriminate regardless of your political ideology, so lock your doors and shut your windows for safety. Ayun. May kinasuhan niya, kinasuhan niya yung ex niya. Kaya nga sinasabi ko, yung mga nagsasabi, DDS ang may kasalanan niya, BDDS may kasalanan niyan. Hello? Si Mima at yung ex niya may issue ng bugbugan. Si Alicia, kinasuhan niya yung ex niya ng vowsy. Pagkatapos, na-dismiss yung una. Pagkatapos, pinopost ngayon ito, day before tambangan itong si Alicia, pinost niya yung ex niya. Well, kung local politics, mas delikado talaga yan kasi may involved sa national politics, sabi ni Bright. Correct. Meron pang isa, parang may issue daw yan sa local politics sa Samar, parang may kaaway na konsehal or something like that. Ganon. So, yun pa yung isang issue. Yun pa yung isang dyan, yung isa pang angulo dyan. Sabi ni Dean Cruz, Miss Joey, isa lang hinihiling ko, kayong mga sinusuportahan namin sa social media, please be double careful po. Hindi na po normal yung buhay ko. Hindi na po normal yung buhay ko.
Ah, ay, sa totoo lang, sometimes I think ano na parang, is it worth it? Kasi ano I have to make a lot of adjustments in order to keep myself safe and in order to protect myself legally. So, matagal na pong hindi normal ang buhay ko. Kaya doon sa mga doon sa mga tao na nirerespeto yung galit ko, doon sa mga tao na nirerespeto yung aking yung kasi alam niyo naman 'di ba, ilang beses ako talagang nagwala dahil yung mga supposedly Duterte supporters siya pang tumitira sa akin. Siya pang nang-aaway sa akin at siya pang nangbababoy sa akin, 'di ba? But they do not know the things that I have to go through. Things that I have to fight alone. Kasi nga hindi naman ako hindi naman ako nandito para magpabida. At ayokong magpaawa. Ayun. Pero sa tindi ng nangyayari ngayon sa bansa, hindi na talaga natin alam what's gonna be next. Also, malamang apektado pa mga negosyo nyo. Totoo yan. Mahigpit na yakap po, Miss Joey. Actually, maraming salamat ha. Thank you sa lahat sa inyo dyan. Actually, when I check the history, may similarities yung nangyari ngayon sa nangyari before during martial law. Kaya wag ka mawawalan ng live, Miss Joey, or ng post para masundan ka namin and we know na okay ka. Kasi everyday ka namin hinahanap. Sabi ni Trey, maraming salamat. Thank you ha. Actually, halos lahat tayo hindi na normal ang buhay. Tayong lumalaban ng patas na marangal, tinetegi, tapos sasabihin ni John Vic safe. Ang hirap kasi paliwanagan ng mga yung parang, ano ba yung gusto nyong mangyari sa bansa? Bakit ang hirap-hirap nyong papaliwanagan? Na mas importante ang maayos na bansa kaysa dun sa politika ninyo. 'Di ba? Bakit ang hirap paliwanagan dito sa mga tao na to na while we cannot see each other eye to eye sa politics, hindi ma-justify nung disagreement natin sa politics yung pagsira nyo sa buhay ng ibang tao. Dagdag pa yung paksilika, pag natuloy yan, mas kawawa tayo. I think it's a done deal. Paksilika is a done deal. Honestly, I pray every day that God will look down at the ordinary Filipino people who are suffering because of the corruption of the Marcos administration.
Well, Pax Silica. Ano yung silica na yon, Joey? Yung Pax Silica is an agreement between US, Israel, and Philippines wherein they are going to create a special economic zone. They're going to rent out acres and acres of land for 99 years dito sa Americans and Israelis. And that is to parang sinasabi nila parang to develop AI technology, gawa ng chips and things like that. Wherein ang gagamitin nila doon ay mga raw materials na galing dito sa Pilipinas. This agreement, I think John Reiter put it put it simply and completely kung ano yung Pax Silica. It is basically a modern day colonization. Walang technology transfer, walang 'di ba? Parang ano siya talaga? Sanctioned na pagnanakaw ng yaman at pagsunod sa among banyaga. "99 years ay parang Hong Kong lang. Is the agreement available online?" Sabi ni MM. I am not so sure if it is available online. Parang may mga excerpts na available online. Todas naman ang Pilipinas dyan sa agreement. Hindi sa tanga si Marcos, he is sell out. Ang sakit yung nakita ko yung video ng driver na pinatay, naglalakad siya na humihingi ng tulong, sumakit yung puso ko, hindi ko tinapos panoorin. Why isn't the media talking about it? We know why. Well, magnitude 7.4 earthquake in Guatemala, Mexico. Wala ba reaction ang China sa Pax Silica? Well, sinabi na ng China, di ba, na parang, "Hoy kayo, Philippines, huwag kayo nagpapagamit sa Amerika, sa agenda ng ibang bansa." Ganon. Maganda yung pagkakasabi ni dyan sa Pax Silica, ni John Reiter. Uy, by the way, wala daw ninakaw dun sa walang ninakaw dito kila Alicia. Walang ninakaw. At ang talagang target, si Alicia lang. Kasi yung jowa ni Alicia, nakasama niya na umuwi nung gabi na yon, lang parang nakot lang sa putukan pero hindi naman talaga siya supposedly hindi siya part. Kumbaga hindi siya target kasi ang sinigurado lang na tegi, si Alicia lang. Na-take down po yung mga accounts ko kasi Facebook mismo yung nag-take down. Hindi pa naman ako na-hack. Hindi pa ako na-hack. Awa ng Diyos. Ayan, sabi ni John Reiter, under Pax Silica,
The Philippines is a designated raw material supplier. We provide the unrefined critical minerals, and foreign partners handle the value-added manufacturing. It is the exact same economic model we had under Spanish and American rule, except now it's branded as integration into global tech supply chains. Putting a Silicon Valley sticker on a colonial resource extraction model doesn't make it an upgrade. Ayan. Fake daw po yan kay Alicia, sabi ni Gaya's Opinion, sabi ni Ann Colette. Ni-report na ng mainstream eh. Tapos, nagsalita na rin yung, yung PNP about it. Ayun. Collateral ang BF niya. Parang nasa hospital yung BF niya eh, natamaan ng bala, pero buhay. Yung si Alicia, siya talaga yung tinarget kasi sa ulo yung tama sa kay Alicia eh. Dumaan sa Congress and Senate yung PACs na yan, madam. I think hindi pa. Kasi depende kung dadaan yan. Pagka kunwari, regarded siya as executive agreement. Kung executive agreement siya, dadaan siya ng, hindi siya dadaan ng Senate. Kung treaty siya, dadaan siya ng Senate. So I do not know exactly the treatment. Tingin ko hindi na to dadaan ng Senate eh. Kasi ang treatment nila dito parang EPSA. Parang special processing zone, ganon. Inubos magazine kay Alicia, galit yan, madam. Kaya nga sabi ko, I am not celebrating the death of Alicia. Okay, hindi ko sineselebrate. I hope she finds justice. But let us be real. Maraming kaaway si Alicia. Whether DDS o hindi, marami siyang kaaway. So hindi natin alam yan. Kasi yung ex-boyfriend nga niya kaaway niya eh. Ex-boyfriend niya kaaway niya ng malala. So grabe to, no? Sobrang lala nitong sitwasyon na to. Kasi sabi ko nga parang pa-upgrade ng pa-upgrade yung pa-upgrade ng pa-upgrade yung mga, yung gulo. Ayun. Miss Joey, na po masasabi niyo sa issue ni Ivana Alawi ngayon na pamimigay ng libreng phone kapalit ng pag-promote sa sugal? That's too much, Ivana. I mean, parang yung ginagamit nyo na nga yung platform nyo para mag-promote ng sugal, pagkatapos magpo-promote ka pa na mag-promote yung mga bibigyan mo ng cellphone. That's just too much. I think Ivana Alawi should be, please do not support this kind of content creator. Huwag natin supportahan. Use your power. Tayo naman na tayo naman na consumer ng information. The power is with us. Let us reward content creators na talagang merong ambag sa bayan, na merong silbi. 'Di ba? Yung merong sinishare na values na maayos sa sambayan ng Pilipino. Let us not support content creator like that. I mean, sa akin naman, no, parang kahit gaano pa kaganda yung dede mo or yung bewang mo, kahit gaano ka pa ka-sexy or gaano ka-angelic ang mukha mo, if you're going to do something like this, come on.
'Diba? You're part of the problem. So no, ako, matagal ko nang ayaw dyan kila Ivana Alawi. Sa akin, basta nag-promote ka ng sugal, X na eh. Basta nag-promote ka ng sugal, X na. Ayun. Ano ba content niya? Hindi kasi ako nanonood sa kanya, sabi ni John Zafe. We, talaga John? Pa-sexy, kasi sexy siya. Sobrang lala din ng bunganga ni Alicia. Oo, wala talaga siya sinasanto. Kaya nga kanina, yung mga hindi dumating pa sa live ko, no, yung mga um, early part of my life, kinwento ko yung personal na alam ko kay Alicia. Kasi nga, kilala ko na to si Alicia sa TikTok pa lang eh. Wala pa akong Facebook, wala pa akong YouTube. Nasa TikTok pa lang ako. Nakilala ko yan si Alicia online. Hindi ko siya nakilala, hindi ko siya nakilala personally. Nakilala ko siya online. At meron siyang nakaaway na kaibigan ko. Ayun. Sabi ni Kael, and I so agree doon sa sinabi ni Kael. Sabi niya, by all signs, her personality really has a tendency for conflict and violence, regardless if it is from DDS or from her personal life. And I really hate to say it. But at the time na nakaaway niya yung kaibigan ko sa TikTok, at the back of my head, I said, itong batang to, grabe makipag-away to. One day, mababaril na lang to. One day, mababaril na lang to. Alam mo yon, yung kasi yung parang grabeng mang-away ng kahit sino. Grabe siyang mang-away ng kahit sino. So, ayun. Poverty porn, Dean Cruz. Poverty porn. Paano kaya nila magagawa yung ganong mga kasinungalingan, lalo na yung dati mong kaibigan na si Talakera, grabe ang kasamaan. Actually, hindi ko naman talaga naging friend yan si Pebbles. Nakasama ko lang siya, pero hindi ko talaga siya naging kaibigan. Nasabi ko rin yan, iba siya, bastusan kung bastusan, sabi ni Jax Wong. Di lang naman si Inday ang binabanatan niya. Marami nga, pati local politics nakikiano rin siya. Meron rin siyang sausaw sa local politics. Ang local politics, mas matindi yan. Mas matindi yan. Di ba, si Kap Bukol, local politics ang dumali kay Kap Bukol di ba? Kasama lang ata niya si Talakera, pinagbibintangan mga Sara supporters at ang INC. Miss Joey, nag-Terra Nova siya, kapitbahay lang namin. One beses ko lang siya nakita. Nagulat ako, kalipat lang nila dito, wala pang 2 months. Tapos kala nila grabe si Joey. Yung nagpa-abort daw si VP, grabe yun. Marami pang kabastusan. Sobrang dami pang kabastusan. Sila rin yung nagpakalat ng kwento na meron daw basketball player na kabit si Inday, yung mga ganun na bata. Meron raw siya boyfriend na bata, ganun. Tapos na si Attorney Mans daw, merong mga babae, may mga... Yung, sobrang balahura talaga. Buhay pa kaya yung mga video, madam? Na-curious tuloy ako kahit creepy manonood ako. Sabi ni V Mexico. Well, to satisfy your chismis bones, tingin ko may YouTube siya. Yung YouTube niya ni Alicia, naalala ko noon, na-take down yan ilang beses.
No idea talaga po kasi ako sino siya. Thank you po, sabi ni V Mexico. Hindi naman V, parang hindi siya, alam mo yan, yung parang out of curiosity, you may want to check out. Hindi nga siya talaga kilala ng karamihan ng mga Duterte supporters kasi nga, itong si Alicia na to, ang nakikinig lang naman sa kanya, yung mga loyalista. Kasi unang-una, hindi naman siya matalino. Wala namang kwenta yung mga Sorry ha, sorry for being blunt. Pero, si Alicia, parang ka-level niya si Maui. Ganun yung level niya. Kaso si Alicia, mas malaki yung bayad. Ganun. Mas malaki yung bayad sa kanya. May video siyang kasama si Risa H. Ang alam ko nga siya, Martin Vlogger siya. Martin Vlogger siya kasi naalala niyo yung, teka hanapin ko yung video niya before ako mag-end live sa video ni Boss Dada. Pinost yun ni Boss Dada yung parang video conference call, si Nino Barsaga yung si Nino Barsaga yung nagfa-facilitate nung na yon. Vloggers. Hindi lang malabas. Teka lang ha. Bino ko. Ito, kausap niya, teacher Kausap niya dito, mga teacher. Yung mga guro. Babasahin. The prince made 9. Miski naman ako yung kandida. Are also impeachable officers. When the court laid... Sa ating sa... Bueno, como les decía, la idea es que... Ito yung mga kandidato niya. Ito yung mga kokonti lang ang tulong na ibibigay. Sorry wait. Yung panahon ni Digong, hindi nila may tatanggi. Hindi nyo magpa-organize ka ng rally. Kap, seryosong tanong. Anong work mo? Bakit kasama mo? Bakit po? Ako lang yung tanging vlogger na... Sino dito? President. Arestado sa operasyon ng Manila Police District. Yan! Arestado sa operasyon ng... Ay, alam nyo, kayo... Kahit anong hirap, Boss Dada. Ang tagal na kasi nito Nino Barsaga.
ba, na itong mga influencers na to, pera mga yan, mga patay gut. Speaking of satisfaction rate, para pabanguhin ang kanilang Ay, saan na kaya yun? po. I would not. Minura niya pa dati kaya gulat ako biglang 360 na hiwalay ng Duterte Kamar. Sana pwersa po ang Marita sa showbiz. Yan ang packaging ni Yan ang packaging ni... Hindi ko makita yung video. Pero itong video na to, ito yung parang Zoom call siya. Ang nagpa-facilitate ng Zoom call, si Nino Barsaga. Tapos sabi niya na, bayad na kayo hanggang 2028. Ang gagawin nyo lang, titirahin nyo si Sara. Ganon. Yun ang gagawin nyo, titirahin nyo si Sara. Akala ko vlogger siya under ni Trillanes, sabi ni RJ. Feeling ko hindi siya exclusive eh. Feeling ko kung saan may bayad dun siya. Kung saan may bayad dun siya. So parang hindi siya yung parang, hindi naman siya yung tipong parang, Martin vlogger ako, kung babayaran siya ni Trillanes, di dun sila. Parang natatandaan ko po sa vlog ni Boss Dada yata yun. Hindi ko na matandaan yung si Mima. Yung vlog, yung video conference na yon, makikita mo, ang isa sa mga participant doon, si Alicia. Oo. Si Alicia yung doon. Isa sa mga participants doon. Hanapin ko pa. Hindi lumalabas eh. Hindi mo lang. Thank you, hanapin ko nga. Pero sa first part ng video ni Boss Data, pinlay niya yung para makita ng tao yung mga bayaran. Video type vlogger, kung ano ang ihulog na coin, yun ang kanta ni Alice. Oo. Tapos si Alicia, kasi nga, sorry ha, pero ang alam ko, hindi nakapag-aral tong si Alicia. Hindi nakapag-aral. Pero parang nag-attempt naman siya na mag-aral ulit nung kumikita na siya. Pero hindi talaga siya nakapag-aral. So hindi, I think she is smart enough to listen and to parang get ideas from different contents. Pag nasi-amplify lang niya. Ganon. Ganon siya nag-start sa vlogging eh. Baka yung video conference sila Miss Joey kay JG. Oo, yan na nga yun, yung video conference. Ang tindi pala ng banat ni Mima Alicia sa mga Duterte, lalo na kay VP. Kau mismo, Miss Joey, na predict mo, so ibig sabihin, may mapupuntahan yung sitwasyon. Sabi ni Joe Pubs. Oh, hindi siya influential. Hindi influential si Alicia. Ganon. Actually, sa totoo lang, tama naman si Direk Daryl eh. Hindi importante itong issue ng kay Alicia. Kaso nga lang, syempre, krimen. Syempre, gusto mo pa rin na, kahit naman sabihin mo na galit tayo sa pag-uugali niya, hindi niya deserve na mamatay sa ganong pamamaraan. So,
I still want her to have justice. Weakest link kaya inalay, sabi ni Musekerong Panday. Yan yung extreme ko na speculation. Ang speculation ko na extreme is that she might be neutralized because liability kasi siya talaga. Liability kasi talaga tong si Alicia. Pero, sa isang banda rin, I think kung sino man yung dumali sa kanya, galit na galit talaga. Kasi siniguradong tegi eh. Sinigurado talaga na hindi siya bubuhayin. Between sa kanya at kay Manong Grab Driver ako. O syempre, doon tayo sa lumalaban ng patas, di ba? Doon tayo. Yung sinasabi ni Maharlika kanina, deadball na rin daw si Pebbles. I hope mag-ingat siya, si Pebbles. Kasi sobrang dami rin niyang binangga eh. Alam mo yun? Yung sobrang dami rin niyang binangga na wala sa lugar. Na parang for the sake of proving yourself, kung sino man yung nagbabayad sa kanya, kung sino man yung nag-hire sa kanya, for sake of proving herself na worth it siyang bayaran. Ang dami niyang mga inaway na hindi naman niya dapat awayin. So yun, hindi, kaya pag may nangyari sa kanya, hindi mo alam kung saan manggagaling eh. Kesyo may bahay na daw sa Netherlands si na VP. Kung sakaling meron man, anong problema nila? Nandun yung tatay nila. Basta galit na galit ako sa kanya sa mga sinabi niya kay Tatay Digong at kay VP Inday. Sabi ni Edsels, totoo naman, nakakagalit naman talaga. Ayun, so anyway, yun lamang at I'm going to end my live now. Maraming salamat sa lahat na nagsusupport at sa nagbigay na super stickers for today. Thank you very much. We are already at a situation we're in. We have to choose whether we're going to continue to soldier on, or we just, allow them to do this again and again to us. I hope as a country we find our strength to push back at huwag tayong magsawa na lumaban. Ayun. It's her life choices that lead her to death, sabi ni Rachel. Agree, Rachel. Agree. Sa Reddit, Joey, kinoconnect nila kay Cap Dado sa pagkamatay ni Alicia kasi pinablatter last ni Alicia si Cap Dado. Kung ako naman si Cap Dado at ako ay titira, ba't naman vlogger pa ang titirahin ko? Kung kunwari lalagyan ko na lang rin naman ng dugo ang kamay ko, ba't naman dugo pa ng isang vlogger na wala namang kwenta? 'Di ba? Yun, I mean, if it's true, kung kunwari sabihin na natin na na for the sake of argument, sabihin natin totoo. At tanong ko dyan kay Cap Dado, sasabihin ko kay Cap Dado, Cap Dado, ba't naman sinayang mo pa yung kamay mo dyan? Yung dugo sa kamay mo dyan? Sana dumiretso ka na. Diba? Dumiretso ka na, dumali ka na ng big fish. Hindi naman nakaka-patriot na Hindi naman nakaka-patriotic na ang titirahin mo, vlogger. Pebbles fighting from all directions. Yan ang madali mategi kasi alam na maraming suspect. Totoo.
Ayun. Agree, isang dating baron si Kapdado, hindi naman ganyan kababaw yan. True! 'Di ba? I don't think ganun ka-stupid si Kapdado na papatol sa, 'di ba? Probably talagang nabwisit siya dito kay Alicia, but I don't think Kapdado is dumb enough na lagyan niya ng dugo yung kamay niya pagkatapos wala namang consequence, 'di ba? Makulong siya for nothing. Ayan. Anyway, siya, sige na, matulog na tayo. Maraming salamat. At I would like to share with you the view of the morning sun. Ayan. Ay. Ang polluted na kamay nilaan. Ayan. Okay. Alam mo, ang pangit-pangit ng anggulo ng live kayo nakaganyan, ano? Ang pangit ko. Pero pagka, ayan, gumaganda na ako. Ayan. Siya, sige na. Good night, good night. Bye.